Habang lumilipad ng bahagya pa ang fireball ni Michael, nakita nila ang isang malaking halimaw sa harap nila na ang katawan ay binubuo ng malaking bilang ng mga tentacles. Napansin sila, ang iba pang mga biktima ng halimaw na hindi nagawang palayain ang kanilang sarili ay nagsimulang desperadong sumigaw ng tulong. Sa pagkakita sa ganoong nakakatakot na larawan, lumitaw ang pagkalito sa mukha ni Anna. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Hindi rin maiiwasan ng halimaw na maramdaman ang kanilang presensya at ang mga tentacles na sumisilip mula sa likod ng maskara ng buto ay nagsimulang bahagyang manginig. Sa sumunod na sandali, sila ay tumalas at sumugod sa ating mga bayani. Iwinasiwas ni Michael ang kanyang mga braso sa gilid at muling inaktibo ang metal transformation sa mga kalapit na locker at hinayla ang mga ito patungo sa kanya. Galit na inatake siya ng halimaw, hinahampas siya ng malalakas nitong tentacles, ngunit pinigilan ni Michael ang lahat ng mga atake na ito sa pamamagitan ng paghawak ng kalasag na ginawa niya mula sa mga metal cabinet sa harap niya. Biglang lumipad ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na hampas sa kalasag, na naging sanhi ng malaking bahagi ng pagkabali mula sa kalasag. Sa pagkakita nito, sumigaw si Anna sa takot, sinasabing napakabilis na mawawala ang kalasag na ito at dapat kagyat na mag-isip si Michael ng iba. Nang muling sumugod sa kanila ang mga tentacles ng halimaw, nagulantang ang dalaga at lumubog sa sahig, tinakpan ng kanyang ulo ng kanyang mga kamay at sumigaw na mamamatay sila doon, simpleng kakainin silang buhay. Hawak pa rin ang kalasag, sumang-ayon ang bayani kay Anna. Naintindihan niya na hindi siya makakatagal sa posisyong ito ng matagal at nagsimulang balisang mag-isip ng plano ng pagliligtas. Biglang naalala ng lalaki na nakakita siya ng ilang mga canister ng gasolina dito. Tinawag ang kanyang kasama, sinabi ni Michael na dapat siyang kumalma dahil mayroon siyang ideya kung paano sila makakatakas mula rito. Tiningnan siya ni Anna ng may pag-asa sa kanyang mga mata at nagtanong kung ano eksakto ang ideyang ito. Hindi nag-aksaya ng oras ang bayani sa mga paliwanag ngunit agad na kumilos. Isa sa mga metal rod ang humiwalay mula sa kanyang kalasag at sumugod sa kung saan. Ang metal ay madaling sumuko sa bayani, yumuyuko tulad ng isang ribbon. Ang metal rod ay itinapon ang mga canister na nakatayo sa lupa ng mataas sa hangin. Pagkatapos nito, ang rod mismo ay nagpatuloy sa paggalaw nito, direktang patungo sa katawan ng halimaw. Sa parehong oras, hinati ni Michael ang naglalabas ng apoy na bola na nakalutang sa hangin sa ilang at ibinaba ang mga ito ng pinakamalapit sa mga canister ng gasolina. Hawak ang kamay ni Anna, sumugod siya hanggat maaari mula rito. Nang tumunog ang isang kakilakilabot na pagsabog sa likod nila, na bumuhos sa kanilang likod ng matinding init, nagawa rin ng iba pang mga bihag ng halimaw na palayain ang kanilang sarili at tumakbo sila ng buong lakas patungo sa labasan, iniiwan ang halimaw na nag-iisa sa nagngangalit na horde ng apoy. Ngunit hindi naging maayos ang plano ni Michael tulad ng inaasahan niya. Nabigo ang atake na patayin ang kanilang kalaban at isa sa mga tentacle ang sumunod sa kanila. Muling nasa bingit ng kamatayan si Anna nang biglang may lumitaw at pinuputol ang bahagi ng katawan ng halimaw, pagkatapos ay hinaranggan ng karagdagang ruta ng pagtakas ni Michael sa pamamagitan ng pagtayo mismo sa harap niya. Binigyan ng lalaki ang ating mga bayani ng isang matigas at nagbabantang tingin at nagtanong ng may banta kung sila ba ang parehong mga magnanakaw na naglakas loob na buhayin ang halimaw upang salakayin ang lugar na ito. Humakbang pasulong si Anna nang may ilang determinadong hakbang mula sa likod ni Michael at tinanong ang estranghero ng may pagkadismaya kung sino siya at kung bakit siya nagsimulang magsalita ng kalokohan sa sandaling lumitaw siya. Sa pagtingin sa kanya mula sa ilalim ng kanyang kilay, sinabi ni Simon ng may pagkadismaya na para sa kanyang edad, masyado siyang walang respeto sa mga mas matanda sa kanya. Sumagot ang dalaga ng may mas matinding pagkadismaya, sumisigaw na siya ang walang respeto sa mga kabataan kahit na siya ay matanda na. Sa buong panahong ito, hindi nagmamadali si Michael na makialam sa kanilang pag-aaway. Sa ilang kadahilanan, pamilyar sa kanya ang lalaking ito. Pinilit niya ng kaunti ang kanyang alaala, naaalala niya na ito ang parehong si Simon Kurt, ang bayani na nag-api si King Kong Berserker 10 taon na ang nakalipas.
Sa paghakbang pasulong, tinakbo niya si Ana ng kanyang katawan at humingi ng paumanhin sa lalaki sa pag-uugali ng kanyang kasama. Tumawa si Simon at lumingon patungo sa halimaw at sinabi na mas magalang si Michael kaysa sa dalaga na nakatayo sa tabi nila, ngunit wala siyang oras para sa kanila ngayon, kailangan niyang harapin muna ang halimaw. Sa mga salitang ito, tumalon siya, hinawakan ang hawakan ng kanyang espada na nakapatong sa isang kaluban sa likod ng kanyang likod habang sumisigaw ng Polar Star Attack style. One Greedy Wolf Attack. Isang malakas na agos ng aura ang sumabog mula sa kanyang talam, nagiging ang pinangalan ng hayop. Ilang pagwaswas ng kanyang mga kuko ay sapat na upang putulin ang ilang mga tentacle ng halimaw. Pagkatapos nito, agad na nawala ang lobo. Pinanood ng ating mga bayani ang mga kaganapan na nagaganap nang hindi inaalis ang kanilang mga mata. Sa isang punto, sinabi ni Michael na kung mayroong isa pang maalamat na minanang kapangyarihan na tinatawag na Polar Star Attack, ang bawat estilo nito ay isang advanced na teknik, kahit ang mga may kakayahang S-rank ay kailangang umurong ng ilang hakbang. Sa pagkawala ng ilang tentacle nito, talagang nagalit ang halimaw. Agad nitong inatake si Simon, nagpadala ng ilang tentacle patungo sa kanya, na pumalibot sa kanya mula sa iba't ibang panig, ngunit nagawa ng lalaki na labanan ito sa pamamagitan ng paggamit ng pangalawang estilo ng North Star, Heaven's Hunger. Ang pag-ataking ito ay naghiwa-hiwa sa katawan ng halimaw sa daan-daang maliliit na piraso sa isang iglap. Sa wakas, upang tapusin ang halimaw, ginamit niya ang pangatlong estilo, ang Water of Heaven. Itinapon ang kanyang talam diretso sa maskara ng buto ng halimaw. Nasaksihan ni Michael kung paano natalo ang malakas na halimaw na ito sa loob lamang ng ilang sandali. Matapos talunin ang kalaban, agad na lumapag si Simon pabalik sa lupa. Pagkatapos nito, muling hinawakan niya ang kanyang espada at itinutok ito sa ating mga bayani, sinasabing ngayon na ang oras para harapin din sila. Nakita ni Michael ang determinasyon at killing intent sa kanyang mga mata kaya nagpasya siyang subukang dumaan sa mapayapang ruta, sinasabing hindi sila ang nagpabuhay sa halimaw na ito, ngunit hindi naniwala ang lalaki sa kanyang mga salita kahit isang segundo, sumagot na masyado silang kaina-hinala para maniwala lang siya sa kanila. Tahimik na tinawag ni Ana si Michael at nag-aalalang nagtanong kung kaya ba niyang talunin ang matandang lalaking ito. Sa paglingon sa kanya, sumagot ang bayani na sa kasamaang palad, hindi ito nasa kanyang kapangyarihan at nagtanong kung talagang gusto niyang gawin niya ito. Umiling siya at ngumiti, sinasabing gusto lang niya siyang bigyan ng ilang sandata, pagkatapos ay inabot niya ang isang bagay. Hindi pa nga nagkaroon ng oras si Michael upang mapansin kung paano mahigpit na damaykit ang armor sa kanyang buong katawan at si Ana naman ay lumingon at tumakbo sa gilid. Sumisigaw na ang armor na ito ay gawa sa mga materyales ng isang B-rank monster kaya dapat itong magbigay sa kanya ng maaasahang proteksyon sa loob ng ilang panahon. Sa mismong sandaling iyon, inatake siya ni Simon, na nagpapaalala sa atin ng kanyang pag-iral. Masyadong biglaan ang pag-ataking ito, ang tanging nagawa ng ating bayani ay ang automatikong umatras at takpan ang kanyang sarili ng kanyang kanang kamay. Ang kanyang mukha na tinago ng maskara ng manok ay nagpakita ng pagtataka, napagtanto na ang armor na kanyang natanggap ay talagang kapaki-pakinabang dahil kaya nitong makatiis ng isang malakas na suntok mula sa isang mataas na rank hero na tulad ni Simon. Malinaw na determinado ang lalaki na alisin ang kanyang kalaban kaya muli siyang umatake, naghahatid ng isa pang hindi kapani-paniwalang mabilis na pag-atake. Ngunit nagawa ni Michael na matagumpay na iwasan ang bawat isa sa kanila. Sa isang punto, nagpasya siyang subukang i-activate ang kakayahang brain overload sa pag-asa na makakatulong ito sa kanya at sa kanyang pagtataka, talagang gumana ito. Bumagal ng gusto ang pagkilos ng lalaki at ngayon ay may oras na siya upang basahin ang susunod na hakbang ng kanyang kalaban. Bagamat ikinatuwa nito si Michael, alam niya na hindi pa rin ito sapat para matalo niya ang swordsman. Napansin ang pag-aalinlangan ng kanyang kalaban, sumigaw si Simon na dapat si Michael ay mas maingat sa labanan at agad na inatake ang bukas na lugar. Nagyelo ang bayani sa kanyang lugar, na may takot na napagtanto na wala siyang paraan upang maiwasan ang pag-ataking ito.
Ang tanging paraan na natitira sa kanya ay ang subukang gamitin ang kanyang kakayahang human control sa pinakamataas na antas. Nagpakita ng gulat ang mukha ni Simon habang nakalutang siya sa hangin, hindi makagalaw ng daliri. Sa pagtingin kay Michael, nagtanong siya ng may pagkalito kung paano niya nagawang pigilan ang kanyang mga galaw. Sa sumunod na sandali, nawala ang epekto ng kakayahan at nagawa ng bayani na tumalon sa gilid bago pa man mahawakan ng espada ng kalaban. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lalaki at sumagot na patay na sana siya kung hindi niya ginawa iyon. Muling sumugod si Simon sa lalaki, sumisigaw na ang mga kaawa-awang trick lang ang kaya ng mga hamak na magnanakaw. Naintindihan ni Michael na ang paggamit muli ng kakayahang mind control ay magiging masyadong mahal sa lakas at hindi niya kayang pigilan ang kanyang kalaban ng matagal kaya nilubayan niya ang pag-activate ng kakayahang metal transformation at gumawa ng isang uri ng espada para sa kanyang sarili upang kahit paano ay mapigilan ang mga atake ni Simon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalubong ang kanilang mga espada. Sa pagpigil sa atake ng lalaki, napagtanto ng bayani na ang bawat atake ay hindi kapani-paniwalang malakas at kung hindi niya matukoy kung paano makalabas sa sitwasyong ito, maaga o huli ay simpleng mahahati siya sa dalawa. Biglang narinig ang mga boses ng paghanga ng mga lalaki na hindi niya kilala mula sa gilid, na namangha na mayroong talagang nakakayang tumayo sa maalamat na si Simon Curd. Ipinapalagay ng mga lalaki na si Michael ang parehong A-rank hero mula sa 6th God of Weapon Zone. Sa pagkarinig sa kanilang mga salita, sumimangot ang ating bayani, hindi pa niya narinig ang isang tinatawag na God of Weapons dati. Ang kanyang mga iniisip tungkol sa hindi kilalang bayani ay pinutol ng boses ni Simon, na nagsabi na sa paghusga sa mga atake ni Michael, hindi nga siya magnanakaw, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espada. Pagkatapos nito, ibinaling ng lalaki ang kanyang tingin mula sa kanya patungo sa mga manunood na nakatayo malapit at sinabi na dapat silang umalis agad sa lugar ng pagproseso ng bangkay na ito, kailangan niyang makipag-usap ng isa-isa sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Sina Ana at ang iba pang mga lalaking naligtas mula sa halimaw ay lubos na nagulat. Isa sa kanila ang nagtanong na may pag-aalinlangan sa boses kung talaga bang makakaalis sila. Ngunit nang makita nila ang matalas na tingin ng lalaki na nagsasalita para sa sarili nito, tumalikod sila at agad na nagmamadaling umalis, ayaw nang magtagal doon maski isang sandali. Pagbalik sa ulirat, sumigaw si Ana na hihintayin niya si Michael sa labas at binigyan ito ng swerte. Nang umalis ang lahat sa pasilyo, tinanong ng bida kung anong senyales ang gustong sabihin sa kanya. Sumagot siya na alam niyang perpektong hindi si Michael ang Diyos ng mga sandata, dahil ang kanyang kakayahan ay hindi maihahambing sa kakayahan ng bayaning ito. Ang tanging pagkakatulad sa pagitan nila ay ang kakayahang kontrolin ang metal. Ang masusing tingin ng lalaki ay hindi nakaligtaan ng katotohanan na si Michael ay may ilang kakayahan, kaya matatawag siyang isang malakas na tao, at ang isang tulad niya ay hindi kailanman pupunta rito para lang magnakaw ng balahibo ng halimaw. Sa sumunod na sandali, kumunat ang kanyang noo at ang kanyang mukha ay naging napakaseryoso, at tinanong niya kung ang ating bida ay dumating dito sa paghahanap ng lihim ng mundo. Walang ideya si Michael kung ano ang sinasabi ng lalaki o anong lihim ang tinutukoy niya, ngunit nagpasya siyang sumama sa kanya upang makakuha ng kaunting impormasyon habang may pagkakataon pa siya. Tumanggo siya at sinabing talagang dumating siya dito sa paghahanap ng lihim ng mundo. Ang tapat na sagot ng binata ay nagpatawa kay Simon. Sinabi niya na gusto niya ang mga ambisyosong kabataan, kaya sasabihin niya ang lahat. Nagulat si Michael na ang lalaki ay madaling naniwala sa kanya, ngunit ito ay pabor sa kanya. Samantala, sinabi ni Simon na may pagmamalaki sa kanyang boses na ang tunay na layunin ng paglikha ng center na ito ay upang magbukas ng isang one-way tunnel sa mundo ng mga halimaw, sa White Hole. Ipinaliwanag niya na eksaktong 15 taon na ang nakalipas, ang White Hole ng kanilang CTL ay matagumpay na natuklasan. Nagpadala ang Hero Association ng isang maliit na koponan ng mga high-rankang heroes doon na may espesyal na misyon upang makalusot sa Monster World.